Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa balik ginhawa loan moratorium through refund. Ayan. So, kanina nga mga kamaestro, siguro at around mga 7 o'clock yun ngayong gabi, April 9, 2026, ay nag-post po ang GSIS sa kanyang official Facebook page ng isa pang set of frequently asked question na may kaugnayan naman po ito sa mga naging issues and concern ng mga kamaestro natin dyan na credited na po yung kanilang refund pero may mga kulang. Yung iba naman ay hindi na-grant yung ibang loan refund. So, yun po yung inilabas nila na another set of frequently asked question ngayong araw. Ayan. So, nakita po natin yan kanina pag-scroll natin sa Facebook. Ayan, mayroong 10 frequently asked question po doon. Pero hindi ko na muna sinama lahat. So, ang ginawa ko po dito, isa-isahin po muna natin kasi pag pinagsama-sama natin, maguguluhan na naman po kayo, dadami, haba yung ating video. Ayan, so, unahin muna na po natin itong isang madalas po naging concern or problema po ng mga kamaestro natin dyan. Based po yan sa pag-check natin sa mga comments, sa mga posts, sa Facebook. Ayan, so ito po yung nakita ko na isa sa experience po ng karamihan. So ito yung number 5 na frequently asked question na binigay po ng GSIS. So ito pong sagot na ito ay galing po mismo sa kanila. Hindi ko to ginawa o sariling opinion. Ito po ay galing po mismo sa GSIS via their official Facebook page. Ayan. Ang tanong diyan, bakit parang kulang ang refund ko? Ayan, kasi 'di ba? Nasama ko na rin po yan doon sa video yung mga ginagawa po natin kahapon, kanina. Ayan, madalas pong problema yan. Bakit kulang yung refund? Bakit kulang yung amount na dumating? Mga kamaestro? Iba yung amount doon sa GSIS Touch na nakita mo, then yung pumasok sa ATM ay iba. So, hindi nagtutugma, hindi tali. Ayan, so ito po yung naging kasagutan dyan ng GSIS. Ang refund ay para lamang sa mga bayad na successfully na-remit at na-post na sa GSIS. Kung na-deduct sa sahod mo pero hindi agad na-remit ng agency, posibleng hindi ito maisama. Ang mga loan na may arrears ay generally disqualified. So yun po yung malinaw na paliwanag po dyan ng GSIS. So malamang po ay nagka-arrears po kayo. So kung may arrears, so automatic po yun ay DQ. Ang medyo bigat-bigat lamang po dito mga kamaestro kasi parang ang weight nung problema ay talagang ang sasalo ay si member. Si member po yung sasalo sapagkat dahil po doon sa kakulangan ng agency na hindi agad na-remit o at na-ipost sa GSIS yung deduction, ay magsasuffer po yung member na kung halimbawa yung member ay talagang kailangan na kailangan yung pera. Lalo pa ngayon, 'di ba? Sabi na natin, ulit-ulit natin sinasabi, tayo ay nasa crisis, 'di ba? Ang ating bansa ay nasa crisis ngayon. So kailangan na kailangan talaga natin ng pera. So ang mangyayari po diyan mga kamaestro, ang magsasuffer yung member, kasi ang akala niya ay updated yung kanyang hulog, kasi sa payslip ay nade-deduct naman, nababawas naman sa payslip, nag-a-appear naman sa iyong payslip. Ang problema pala, hindi siya na-remit ng iyong agency, kunyari ng AAO mo, ng inyong agency authorized officer, hindi agad nila na-remit yan sa GSIS, hindi na i-post sa GSIS, hindi nag-appear sa system. So ang mangyayari po diyan ay talagang hindi kayo magka-qualified dito po sa balik ginhawa loan refund na ito mga kamaestro. So yun po yung nakalungkot na katotohanan, nakalungkot na pangyayari mga kamaestro. So tayo po ang magsasuffer, yung member po ang magsasuffer, which is sana ang hinabol na lang po dyan ng GSI. Ito para lang naman sa aking opinion, para sana sa ikabubuti ng lahat, para sa ikagaganda ng lahat, para sa akin. Ang ginawa dyan sana ng GSIS ay in-update muna nila, nakipag-coordinate muna yung mga AAO, nakipag-coordinate sa GSIS, sino-sino ba yung may mga late yung remittance, para naman kahit paano ay mag-qualified pa rin sila dito sa balik ginhawa loan moratorium ito. And anyway, may chance pa naman, sa tingin ko naman, 'di ba, hanggang pa naman to hanggang October pa naman ito. Sana mapagbigyan pa rin ng chance, pag naayos ng AAO yung remittance, yung pag-remit ng deduction, sana pa ng loan, sana po ay maayos pa, ay may habol pa rin naman, Yun po yung alamin po natin sa GSIS sa mga susunod na araw. Sana po ay magbigay sila ng paliwanag ulit dyan. For example, ako, hindi pala na-remit nung aking AAO, then sa mga susunod na araw ay naayos na yon, then baka pwede pa na mag-qualify ulit. Pag nag-apply ay mag-qualify pa ulit. So sana po ganun, sana po ganun ang mangyari. Kaya kung ako po sa inyo,
kung kayo man po ay may ganyang problema, so ang pinakauna nyo pong sigurong gagawin ay makipag-coordinate po kayo sa inyong mga authorized agency authorized officer o yung mga AAO po natin, ano po mga kamaestro, para sila ang makakatulong sa atin para ma-update natin sila, ano po mga kamaestro. So, hingin nyo yung update, kumusta po bang status ng aking loan? Nakakapag-remit po ba ng tamang oras? Na-remit ba especially yung December, yung January and February 2026 na deduction? Yun ba ay na-remit sa GSIS? Ayan, so yun po, no? Yun po yung may advice ko po sa inyo mga kamaestro, no? Para matulungan kayo at baka kung sakaling maayos pa yon, pwede pa ulit kayo makapag-apply. Ano po? Pwede pa kayo makapag-apply kung sakaling okay na po yung remittance po ng inyong deduction, ano po mga kamaestro, sa GSIS. Ayan, so basta ito po yung naging kasagutan nila ng GSIS, ano po mga kamaestro, patungkol dito sa mga kulang po ang refunds para sa or yung natanggap nyo pong refunds sa inyong mga ATM. Alright, so yun po ang may papayo ni El Maestro, no? Makipag-coordinate po tayo, ano po, i-verify po natin sa ating mga AAO, ano po, kung kumusta yung remittance po, ano po mga kamestro, ng ating loan. Ayan, pero kung updated naman at talagang wala namang problema, abay talagang GSIS may problema, ano po mga kamestro. Pero kung talagang na-late yung pag-remit ng inyong agency, abay, yun, sa kanilang problema po yun. And hopefully, sabi ko kanina, sana po ay masolusyonan pa rin. Sana sa next na sa next na pag-apply po ninyo, ay maisama pa rin po ang inyong, or mag-qualify pa rin po kayo dito sa Balik Ginhawa Loan Moratorium ito, sapagkat alam naman natin na talagang ito ay ating kinakailangan sa panahon ngayon. Alright, so sa mga iba pang mga katanungan, ano po, dito sa mga issues natin na encounter about sa GSIS Balik Ginhawa Loan Moratorium na ito, ay abangan nyo po bukas. Ayan, gagawan po natin ng separate video, ano po mga kamaestro, yung ibang mga katanungan, ano po, na madalas po nating naranasan, no, dito sa Balik Ginhawa, na naslakot po yan or binigyan ng kasagutan po mismo ng GSIS. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa GSIS and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!